Isang masayang araw sa lahat ng ating mga kakampi at kapanalig sa wika. Tuloy kayo sa ating panibagong episode ng inyong aralin para sa Filipino 6 para sa unang termino, ikapitong linggo. At ang ating mga pag-uusapan para sa episode na ito ay ang liham ng paghingi, di verbal na hudyat at kasabihan at slogan. Handa na ba kayo? So simulan na natin ang ating pagkatuto para sa linggong ito. Para sa ating unang sesyon, narito ang ating panimulang gawain. Bumuo ng mga pangungusap na walang paksa batay sa mga sumusunod na sitwasyon. So natamaan ka ng bola ng iyong kaklase, nanalo ka sa isang paligsahan, nalaglag ang hawak mong baso, binigyan ka ng regalo ng iyong nanay at nakita mo na malakas ang ulan sa labas ng bahay. Narito ang ating mga inaasahang sagot. Aray, ang sakit! Wow, ang galing naman! Sus Mariosep, muntik nang mabasag. Maraming salamat po, bumabagyo na! Para naman sa ikalawang gawain, ating basahin ang maikling usapan ng magkaklase na sina Liza at Brina tungkol sa hindi pagpasok ni Brina sa paaralan kahapon. Magandang umaga, Brina. Bakit hindi ka pumasok kahapon? Hinahanap ka ni Ma'am Bautista. Magandang umaga din, Lisa. Naglipat kasi kami ng mga gamit sa bagong bahay namin. Kailangan kong tulungang mag-ayos sila nanay. Wow, ang galing naman! May bago na kayong bahay? Totoo ngang kapag may itinanim, may aanihin. Oo nga, Lisa, pinaghirapan yon ng aking mga magulang. Siya nga pala, Brina, siguradong magtatanong sa iyo si Ma'am kung bakit hindi ka nakapasok kahapon. Huwag kang mag-alala, Lisa. Gumawa ng liham si Nanay para kay Ma'am. Mauna na ako, ibibigay ko pa ito kay Ma'am. Okay, so tingnan natin, no? Narito yung ating mga gabay na katanungan. So anong pinag-usapan ng magkaklase na sina Brina at Lisa? So ito ay tungkol sa pagliba ni Brina, no, sa klase at itinanong nga naman ni Lisa kung bakit hindi nakapasok si Brina. At anong ginawa ng nanay ni Brina para sa kanyang guro? Gumawa ng liham, no? Maaring liham ng paghingi ng paumanhin sa kadahilan ng hindi nakapasok si Brina ng nakaraang araw. So para sa ating pagdaloy, no, ng ating kaalaman para sa linggong ito, ating pag-aaralan ang kwentong transaksyonal na teksto. So liham ng paghingi. So ano nga ba ang liham? Ang liham ay isang mahalagang bahagi ng komunikasyon sa ating araw-araw na buhay. Ito ay isang paraan ng pagsusulat na ginagamit upang maipahayag ang mga saloobin, damdamin, impormasyon o anumang mensahe sa isang tao o grupo ng mga tao. Bagaman hindi na ganun kadalas ang paggamit sa liham na binabanggit natin, no? Pero mahalaga pa rin ito lalo na sa formal na konteksto, no? Lagi tayong gumagamit ng mga opisyal na at mga transaksyonal na liham, lalo na kung tayo ay makikipag-ugnayan sa iba't ibang mga ahensya o mga opisina, gobyerno man o pang-pribadong mga ahensya. Isang uri ng komunikasyon na isinusulat at maaaring isalin sa papel o elektronikong format tulad ng email. Ito ay may mga pangunahing layunin na maipahayag ang isang mensahe o kaisipan sa isang malinaw at organisadong paraan. Maaaring personal o opisyal at ito ay nagkakaiba depende sa layunin at konteksto ng pagsusulat. So syempre, meron tayong iba't ibang forma, no, struktura ng liham. Pero madalas halos pare-parehas lamang ito. May dadadagdag, may nababawas lamang sa bahagi ng liham at talagang nagkakaiba-iba lang ito sa konteksto o kung ano yung dahilan ng iyong pagsulat ng liham. Sa pagsusulat ng liham, mahalaga ang wastong paggamit ng wika at gramatika upang magkaroon ito ng tamang epekto sa mga mambabasa. Upang mas lalong maunawa ng pagsulat ng liham, pag-aralan ang mga bahagi nito. So narito, no, yung mga dapat nating isaalang-alang bago sumulat ng liham. So makikita natin ng iba't ibang bahagi ng liham. Una ang pamuhatan, sinusulat dito ang tirahan ng sumulat o pinagmulan ng liham. Narito rin ang petsa kung kailan ginawa ang liham. Kadalasan itong nilalagay sa kanang taas na bahagi ng liham. So makikita nyo sa kabilang bahagi, no, yung tamang lokasyon, no, o struktura ng ating liham. Pangalawang bating panimula, ito ang pagbati sa pinadalhan o pinadadalhan ng liham. Ginagamitan din ito ng quote pagkatapos ng pangalan. Katawan ng liham, sa bahaging ito nakasaad naman ng mensahe o layunin na pagpapadala ng liham. Maaring mahaba o maikli ito. So depende sa intensyon ng nagpadala. Bating pangwakas, ito ang magalang na pagpapaalam ng sumulat sa pinadalhan ng liham. Makikita nito ang relasyon ng sumulat sa sinulatan. Ginagamitan din ito ng quote.
kalimitang ginagamitan ng pangwakas na lubos na gumagalang, nagmamahal, sumasa inyo, at iba pa. Panglima, lagda. Nakasaad dito ang pangalan ng sumulat, maaring gamitin sa lagda ang palayaw kung ang sinulatan ay kaibigan, kakilala o magulang, kapatid o kamag-anak. So ang bawat bahagi ng liham ay mahalaga upang maiparating ang mensahe ng malinaw at magalang. Para naman sa ating pagtataya, narito ang liham ng paghingi ng paumanhin ng nanay ni Brina na isinulat ni Desiree B. Geronimo. So, nariyan ang pamuhatan at yung kanyang bating panimula, Binibining Bautista, isang magandang araw po. Labis po ang aking paghingi ng paumanhin sa hindi pagpasok ng aking anak na si Brina P. Lopez kahapon. Sa kadahilanan pong kinakailangan po niya na tumulong at mag-ayos ng aming mga gamit sa aming bagong tutuluyang bahay. Hinihingi ko po ang inyong pag-unawa sa bagay na ito at kung maaari po ay pahintulutan niyo po ang aking anak na magpasa ng mga gawain kahapon sa klase na hindi niya nagawa dahil sa kanyang pagliban. Maraming salamat po. So lubos na gumagalang, Mildred P. Lopez. Okay, so saan galing ang pinadala na liham? Ito ay nagmula sa nanay ni Brina. So kailan ito ginawa? Balikan natin, Marso 16, 2024. So nagmula ang sulat sa 20 Reales, Valenzuela City. So para kanino ang liham? Ito ay para kay Binibining Bautista. So kanino galing ang liham na nabasa? Ito ay galing sa nanay ni Brina. Okay, na si Mildred P. Lopez. Ayan. Tapos, ano ang nais sabihin ng sumulat ng liham? So humingi ng paumanhin sa pagliban sa klase. So tuwing kailan tayo humihingi ng paumanhin? So kapag gaya nung nabanggit kanina sa sulat, yung pagliban sa klase, kapag may mga bagay na hindi tama, ay may mga bagay na mali tayong nagagawa at nais natin itong idaan sa pamamagitan ng liham. O kung halimbawa naman sa isang opisina, at marami pang iba. Bakit mahalaga na matuto tayong humingi ng paumanhin? So unang-una, ito ay pagpapakita ng kababaang loob. Okay? At pagpapakita din ng pagtanggap sa kamalian. At gayon din, kung ang konteksto ng usapan ay may pagkakamali. At kung halimbawa kung sa konteksto naman ng paaralan, so syempre hindi naman lagi tayong malusog ang pangangatawan. Ganon din, may mga bagay tayong isinasaalang-alang na may mga sitwasyon tayo na pinapapalooban na nangangailangan madalas ng pagliban. So ito yung mga hinihingi natin ng paumanhin sa ating guro nang sa gayon ay malaman nila anong dahilan, bakit tayo lumiban at mabigyan din tayo ng pagkakataon na gumawa at magpasa ng mga gawain na hindi natin nagawa. Okay, so para sa ating hakbang na pasulong, tukuyin ang bahagi ng liham, isulat ang sagot sa loob ng kahon. Para naman sa ating ikalawang sesyon, narito naman ang inyong panimulang gawain. So kapag naririnig mo yung salitang liham, ano yung pumapasok agad sa iyong isipan? So gamit ang graphic organizer sa ibaba, punan ang datos. So ano ba yung sa tingin yung mga pumapasok sa isip nyo kapag narinig yung salitang liham? So pwedeng sinusulat, liham paanyaya, liham pangkaibigan, at marami pang iba. Okay, so pagpapatuloy ng ating aralin, so isulat muli ang liham ayon sa wastong pagkakasunod-sunod ng bawat bahagi nito. So nariyan, may mga arrow, yan yung mga bahagi ng liham na inyong aayusin. Isasaayos nyo lang ito sa wastong lapat, kung saan ito dapat na makita. Ayan. So ito po, Ito yung ating wastong kasagutan. Okay. So dito naman, sunod na gawain, so isaayos ang mga nilalaman ng liham na paghingi ng paumanhin. So yung number 1, number 2, number 3, number 4 at number 5, makikita natin, isasaayos nyo po yan sa tamang pagkakasunod-sunod ng mga bahagi ng liham. Okay, so dito na makikita natin kung ano yung tamang pwesto o lokasyon ng ating liham. Yan. So ito ay isang liham, halimbawa ng liham na paghingi ng paumanhin. So para sa hakbang pasulong, naanyayahan ka sa karawan ng iyong kaibigan, ngunit hindi ka makakadalo rito dahil ito din ang petsa ng pag-alis ng inyong pamilya patungo sa probinsya. So paano ka
hihingi ng paumanhin sa pamamagitan ng isang liham. So lumikha ng sariling liham. Para naman sa ating ikatlong sesyon, so narito yung ating gawain. So isulat muli ang liham ayon sa wastong pagkakasunod-sunod ng bawat bahagi nito. So hindi ko na inilapat itong muli kasi alam kong kayang-kaya nyo na itong gawin. So sunod naman, masdan at pag-aralan ang mga larawan sa ibaba. Ibigay inyong pagkakaunawa tungkol dito. So batay sa kanilang ginagawa, paano nyo ba nauunawaan yung ating mga larawan? So ano ang napansin niyo sa dalawang larawan na ito? Bakit kaya nagkakaiba-iba ang distansya o espasyo nila batay sa kanilang pagsasalita o pakikipag-usap? Ano kaya ang kahulugan kapag tayo ay nakikipag-usap sa ganitong distansya o espasyo? May kahulugan ba iyon? Minsan pag nakikipag-usap tayo, halos magyakapan na yung magkakaibigan. Minsan naman magkalayo. Minsan naman ay sakto lang ang distansya. Ano kaya ang kahulugan nito? Okay, so para sa ating ikatlong session, ating pagtutuunan ng pansin ang di-verbal na hudyat. Okay, so ang di-verbal na hudyat, so may iba't ibang paraan ng pakikipag-usap o pakikipag-komunikasyon at maaari itong verbal or di-verbal. So verbal yan, hindi yan di-verbal. So ang di-verbal ay isang sistema ng komunikasyon na hindi gumagamit ng salita. Gumagamit ito ng mga kilos ng katawan o kalidad ng tinig upang magpahayag ng mensahe sa halip na wika. Nakatutulong ang di-verbal na pagbibigay din sa mensaheng verbal. Ang mga larawan na nakikita sa ibaba ay nagpapaliwanag ng isang paraang di-verbal na komunikasyon. So ito ay tinatawag na proxemica na tumutukoy sa espasyo o distansya na maaring may kaugnayan sa dalawang taong nag-uusap. So pwedeng kung sila ay malapit sa isa't isa, pag nag-uusap sila, malapit sila. Kung magkaibigan naman, tama lang ang distansya. Depende kung gaano sila ka-close. Kung saktong magkakilala lang, makikita natin yung distansya. So halimbawang isang tao na nagtatanong sa isa pang tao at makikita naman natin kapag sobrang layo din, talagang wala naman sila. Nagkataon lang siguro na halimbawa may nahulog na pitakan, nakita ng tao, tinawag niya, okay. So parang ganun lang halimbawa yung kanilang pag-uusap. So meron tayong 4 na uri ng proxemica na nakabatay kung gaano kalayo ang distansya o espasyo ng nag-uusap. So ang espasyong intimate, kapag ang layo ay sa pagitan ng 0 hanggang 1.5 feet, pinakamalapit na distansya, karaniwang para lamang sa mga taong may malapit na ugnayan, tulad ng pamilya, magkasintahan o matalik na kaibigan. Espasyong personal, so 1.5 feet hanggang 4 feet, ginagamit sa pakikipag-usap sa mga kaibigan, kaklase, kasamahan o mga taong kilala at komportable mong kasama. So meron din tayong espasyong sosyal. Ito naman ay sa pagitan ng 4 feet hanggang 12 feet. Karaniwang distansya sa pakikipag-usap sa mga taong hindi gaanong kilala. Ginagamit sa mga pagpupulong, pakikipag-usap sa opisina o sa paaralan. At espasyong public, na may espasyo na 12 feet o higit pa ang layo. Ginagamit sa pakikipag-usap sa maraming tao tulad ng sa pagtatalumpati, pagtuturo sa klase o mga pampublikong anunsyo. Okay, so para naman sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay para sa inyong pagtataya, sagutin ng mga sumusunod na tanong. So ano ang maaring pag-usapan ng dalawang bata batay sa kanilang pagitan o distansya sa larawan? At paano ipinapakita ng espasyo o layo ng mga tauhan ang kanilang relasyon o damdamin? Okay, so maaring nag-uusap sila, ito yung sa dalawang bata, maaring nag-uusap sila tungkol sa kanilang aralin, takdang aralin o simpleng nagkukwentuhan bilang magkaibigan. Pangalawa, paano ipinapakita ng espasyo o layo ng mga tauhan ang kanilang relasyon o damdamin sa isa't isa. Ipinakikita ng kanilang distansya na komportable sila sa isa't isa. Kung mas malapit ang pagitan nila, maaring magkaibigan o malapit ang kanilang relasyon. Kung mas malayo naman ang kanilang pagitan, maaring hindi pa sila gaanong magkakilala o nasa isang formal na sitwasyon. Para sa ating hakbang na pasulong, so gamit ng mga larawan, gumawa ng isang usapan na may kinalaman sa espasyo o distansya na ipinapakita ng larawan. So maaring ito ay dalawang magkaibigan na humihingi siguro ng payo o nagsasabi ng problema sa kanyang kaibigan. Ito naman ay maaring dalawang magkaklase na nagkukwentuhan o tungkol sa kanilang mga natapos na gawain sa klase. Okay.
At ito naman ay maaring halimbawang maaring hindi sila ganong magkaibigan, no? Magkakilala pero hindi sila ganong ka-close, at maaring may itinatanong lang tungkol sa isang bagay na pwedeng nakita o kaya naman ay maaring alam ng isa, or pwede pa kayong maggumawa ng iba pang sitwasyon. Para naman sa ating ika-4 na sesyon, so narito, no, sagutin ang mga tanong. So bakit ginawa ang nasa larawan sa panahon ng pandemya? So no, talagang matindi talaga yung ating mga naging karanasan. Karanasan noong panahon ng pandemya, talagang hindi pwedeng lumapit, kailangang i-maintain na, no, panatilihin ang social distancing. So ito naman ay hindi naman dahil sa kung ano man, ano. Ito ay higit upang tayo ay maproteksyonan, ang lahat ay mag-ingat, no, dahil nga lubhang mabilis makahawa ang COVID-19 noong panahon ng pandemya. Kaya talagang matindi, no, yung pag-iingat at yung pag-implement o pag-iimplementa ng social distancing. Bakit naman ipinagbabawal ang nasa larawan sa panahon ng pandemya? So gaya nung binanggit natin kanina, mabilis itong makahawa. So bukod sa hindi naka-face mask, yung dalawang bata sa larawan ay mas masyado silang malapit, no? At alam nating mabilis, no, makahawa ang COVID-19, no, nung panahon ng pandemya. Kaya hindi maaari yung ganitong klase ng ugnayan muna sa mga magkakaibigan. Kahit nga minsan sa loob ng tahanan, dapat pa rin napairalin ang social distancing. Lalo na kung may hindi nararamdamang maganda yung isang miyembro ng pamilya, kailangang mag-isolate. Okay, so para naman sa ikalawang gawain, suriin ang nilalaman ng slogan, tukuyin ang elemento ng multimedia na ginamit. So sa bawat damdaming inaalagaan, pagkakaunawaan ang siyang nililinang. So ano kaya ang tawag natin sa sa elemento na ito, sa teksto na ito? So pamilyar ba kayo tuwing buwan ng Hulyo, buwan ng Agosto at iba pang mga pagdiriwang, no, na ating ginagawa sa paaralan? Sino ba sa inyo, no, ang sumasali sa paglikha ng slogan, at ano ba yung slogan, ano ba yung kailangan nating tandaan, at ano ba yung mga dapat na criteria, no, upang masabi ng ating gawa ay isang slogan. Yan. So paano isinulat o ginawa ang slogan? So makikita natin. Para sa akin, personal, bilang guro, maganda talaga kapag ang slogan ay may tugma. No, mas maganda siyang pakinggan, mas may dating. Kahit hindi ganun kalalalim ang mga salita, pero kapag ito ay may tugma, iba talaga ang dating niya, no? Para sa akin, personal ha. So ano ang mapapansin sa pagkakasulat ng mga salita? At batay sa pagkakagawa, ano ang binigyang diin dito? Yan, so para sa ating sesyon na ito, ang ating tatalakayin ay kasabihang Pilipino at tekstong biswal na slogan. So ano yung multimedia? Di ba paulit-ulit natin to halos sa kada linggo. Hindi pwedeng mawalan tayo ng pagtalakay tungkol sa multimedia. Ang multimedia ay isang konsepto o paraan ng presentasyon na gumagamit ng iba't ibang anyo ng media tulad ng teksto, larawan, tunog, video at interaktibong elemento upang magbigay ng kumpletong karanasan sa mga tagapanood o tagapakinig. Ito ay maaring gamitin sa iba't ibang mga larangan tulad ng edukasyon, negosyo, sining at entertainment. Ang mga halimbawa ng multimedia ay ang mga presentasyon ng slogan, subtitles, headlines at iba pa. So narito ang mga halimbawa ng multimedia. So slogan, yan, makikita natin, no? Kalikasan natin, halagaan natin. Hindi kalagan natin, no? Subtitle, so yun, yung makikita natin sa ilalim. Headline, so pagbabago nagsisimula sa atin at iba pa. Ginagamit ang multimedia upang maging mas mabisa, kawili-wili at madaling maunawaan ang mensahe ng isang presentasyon. So ano yung mga elemento ng multimedia? Una, teksto. Ito ang pangunahing elemento na binibigyang diin. Maaring ito ay simple lamang na nagpapakita ng mga salita o pangusap, o maaring may iba't ibang estilo, hugis, o yung font, diba, kulay, at para sa visual na epekto. So malaking yung factor means o salik minsan, no, yung font style, ano ba yung ginagamit, ano ba yung mga ginagamit na font para mapansin agad, para naghuhumiyaw agad. Yan yung mga font na umaagaw ng atensyon natin, ano yung mga kulay, gaano kalaki dapat. Yan. So eto na nga yung font. Ito yung tipo ng letra, isang mahalagang bahagi ng elementong ito. Ito ay maaaring magbago mula sa simpleng Arial o Times New Roman hanggang sa malikhaing mga font tulad ng script o handwritten. Font size. Okay, no? Pinagsalo-halo ko na pala, no? Inisa ko na yung kanina.
Font size, ang malalaking titik ay maaring magbigay diin sa mahalagang bahagi ng teksto, habang ang mas maliliit na teksto ay maaring ginagamit para sa detalyadong impormasyon. So yung font size yon. Font style, ang mga estilo tulad ng bold, italic o underline ay maaring gamitin upang bigyang kahulugan ng mga tiyak na bahagi ng teksto. At font color, ang kulay ng teksto ay maaring gamitin upang magbigay diin, bigyang kulay o magbigay ng emosyon sa teksto. Magtungo naman tayo sa kasabihang Pilipino. Ang mga kasabihang Pilipino ay mga tradisyonal na pahayag o salitang bayan na naglalaman ng aral, karunungan at pagpapahalaga ng mga Pilipino. Ipinapasa ito mula sa isang henerasyon patungo sa susunod at karaniwang ginagamit upang magbigay gabay sa tamang asal at pagdedesisyon sa buhay. So ano yung mga halimbawa natin ng kasabihan? Kung ano ay tinanim, siya ring aanihin. So ang ginagawa natin ngayon ay may bunga sa hinaharap. At ito ay talaga namang tama, di ba? So kapag aral, nagsumika pa ng mabuti, siguradong magkakaroon ka ng maganda at maayos na pamumuhay sa hinaharap. So sa isip pa lang, nasa ipit na. Huwag mag-alala ng labi sa mga bagay hindi pa nangyayari. So kumbaga yung pagiging overthinker natin, kumbaga hindi pa nga nangyayari. Wala pa nga ganun pero parang stress na tayo. So sa isip pa lang, nasa ipit na. Bilang ng butil sa langit, bilang ng tao sa daigdig. So marami at hindi mabilang ang mga tao sa mundo. So ano ba yung kadalasan na mga ano bang tawag dito? So yung mga kadalasan na yung mga katangian ng isang kasabihan na blackout na. So yun na mental block na. So yung mga katangian ng kasabihan, madalas ito ay maikling ngunit makahulugan. May malalim na aral o paalala. Nakabatay sa karanasan at kultura ng mga Pilipino. So ito yung mga laging sinasabi sa atin ng ating mga lolo at lola at mga mas nakakatanda sa atin. At siguradong sasabihin nyo rin yan sa mga magiging anak ninyo sa hinaharap. Huwag mo na ngayon. Okay, so ang mga kasabihan ay yaman ng ating kultura. Tunay na gabay sa tamang pamumuhay. Okay. So, narito ang ating mga ilan sa mga sumusunod na kasabihan at salawikain Pilipino. So, kapag may tinanim, may aanihin. So, kung tayo ay magsisikap, may magandang kalalabasan ang paghihirap na ito. So, halimbawa, nagsisipag ka sa paghahanap buhay at nabibigyan ka ng mataas na sweldo. Halimbawa pa, kung naging matulungin ka sa kapwa mo, ay tutulungan ka rin nila sa oras na ikaw naman ang mga ilangan ng tulong. So, kumbaga, pwedeng yung iba, sa ganitong paraan, sabi nga nila, hindi din natin pwedeng expect na kapag tinulungan natin yung tiyak na tao na yun, ay tutulungan din niya tayo pabalik. So maaring hindi siya, pero may iba na tutulong sa atin at dadamay sa atin. Dahil hindi tayo naging masama sa ating kapwa. Okay, pangalawang halimbawa, ang taong nagigipit sa patalim kumakapit. Ang taong nagigipit ay napipilitan minsan na gumawa ng mapangahas na hakbang na maaring maging dahilan upang lalo lamang siyang magipit. So halimbawa, ang taong may mabigat na pangangailangan sa pera ay nagagawang mangutang ng may malaking tubo na nagiging dahilan ng lalong pagkakalubog sa utang. Sunod, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Ginagamit ito sa paghahambing ng anak sa kanyang mga magulang sapagkat ang mga magulang ang humuhubog sa pagkatao at pag-uugali ng kanilang mga anak. So halimbawa, kung anak ay magalang at mabait, ito ay sumasalamin na ang batang ito ay napalaki ng ayos ng kanyang magulang. Kaya nga 'di ba, lagi nating iisipin kung paano tayo kumikilos at nakikisalamuha sa labas sapagkat sinasalamin ito kung anong klase ng tahanan mayroon tayo sa ating bahay or kung paano tayo pinalaki at pinapangaralan ng ating mga magulang. So wag nating ipahiya yung ating mga magulang. Gayon din, may tainga ang lupa, may pakpak ang balita. So mag-ingat sa mga sinasabi dahil maaaring marinig ng iba na hindi mo nalalaman dahil may mga taong mahilig magkalat o gumawa ng kwento sa ibang tao. So halimbawa, nalaman at mabilis na kumakalat ang impormasyon o usapan sapagkat mayroong nakarinig nito at ipinagsabi sa ibang tao. Okay, number 5. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. So, hindi sapat na tayo humihingi ng awa sa Diyos. Kailangan din natin ng magsikap at gumawa upang matamo ang minimithing biyaya. So, halimbawa, kung nais magkaroon ng mataas na marka, syempre, kailangan mag-aral ng mabuti. Hindi naman basta-basta bumabagsak lang ang medalya sa harapan natin.
Sunod, pag maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Tayo ay dapat mamuhay ng naayon sa ating sariling kakayahan. Dapat magtipid at mamuhay ng paya kung ito lang ang kaya ng ating kabuhayan. Huwag nating tularan ng pamumuhay ng mas nakaririwasa sa atin. So halimbawa kung kumikita ka lang ng sapat, no? Kung kumikita lang ng sapat ng iyong magulang, huwag nang maging maluho. Lalo na kung ito naman ay hindi kinakailangan. Okay, para sa ating mga hakbang na pasulong, susuriin ang sumusunod na kasabihang Pilipino at tukuyin ang kahulugan nito. So, syempre, maaaring magpatulong no, sa inyong mga magulang, pero bibigyan na rin natin kayo ng mga pahapyaw na kasagutan para dito. At dito na nagwawakas ang ating aralin para sa Filipino 6 para sa unang termino ay kapitong linggo. Nawa ay naunawaan ninyo ang ating aralin para sa linggong ito. Maraming salamat at magkita-kita tayo sa susunod na linggo. Paalam!